Ngayong Biyernes sa DOST Report, alamin kung paano natulungan ng Department of Science and Technology na mapalagong negosyo ng mga umuwing overseas Filipino workers sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP at pagkatutukan ang latest update sa mundo ng siyensya at teknolohiya. Yatid ni DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña maging una sa balita tungkol sa siyensya at teknolohiya. Abangan yan sa DOST Report. Magandang araw Pilipinas, magandang araw sa sambayan ng Pilipinong nakatutok ngayon sa mang sulok ng mundo. Ako si Onan Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid at ito ang DOST Report. Oras na para sa mga napapanong balita at impormasyon tungkol sa siyensya at teknolohiya. Ibibigay sa atin straight from the S&T Authority ng bansa. At hindi po makukumpleto ang programang ito kung wala ang nag-iisang kalihim ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Sec, magandang araw po. Magandang araw, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. Tuwing Biyernes, sir, nakaabang ang ating mga kababayan. Iisa lamang ang kanilang katanungan. Kamusta na po ba ang siyensya at teknolohiya sa bansa? Kaya naman, kamustahin po natin ang updates sa mga programa ng DOST ngayong linggo na may kinalaman sa kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Huwag na nating patagalin pa. Pilipinas Online Road, tutok na dahil narito Secretary Boy de la Peña para sa DOST Report. Salamat, Onin, at mag-uumpisa ako sa ating updates na may kinalaman sa kalusugan. Gusto ko lang i-report na tungkol doon sa ating mga activities na may kinalaman sa vaccine trials ay na-aproba na ng IATF yung ating 8 panukala na may kinalaman sa zoning para sa vaccine trials. Dapat kasi ay hindi magko-compete sa isang zone ang mga magsasagawa ng trials. At 8 zones yan na atin na-designate. Yung 6 ay sa Metro Manila or National Capital Region, may isa sa Calabarzon, doon sa Cavite where you have the De La Salle University Medical School, and also in Cebu City where you have the Vicente Soto Memorial Medical Center at saka yung Chonghua Hospitals. At gusto ko ding i-update ang ating mga kababayan na as of date ay meron ng 5 developers ng vaccines abroad na nakipagpirmahan na ng confidentiality data agreement, meaning to say willing silang ibigay sa atin lahat ng kanilang datos sa kanilang mga nagawang clinical trials sa abroad. Merong 2 sa China, merong isa sa Taiwan, merong isa sa Russia, at merong isa sa Australia. So tuloy po ang ating mga pagtatrabaho tungkol dyan, at inaasahan natin na sa Oktubre ay makapagsimula na ang WHO Solidarity Trials for Vaccine, at halimbawa ng makalikom na tayo ng mga volunteers at masimulan halimbawa ng Nobyembre yung actual vaccination. Tama pa rin ang estimate natin na second quarter of 2021 baka meron ng matapos na trials. Ang pangalawa kong gustong i-report tungkol din sa kalusugan, yung ating 3 grupo na nag-develop ng kanilang local ventilators na pwedeng magamit sa ating mga ospital ay pare-pareho na silang nasa stage ng testing sa ating Electronic Products Development Center for Functionality. Yan ang unang hakbang. Kung pumasa sila dyan through a third-party evaluation, ay maaari na silang magsimula ng clinical trials involving humans, at yan naman ay pupondohan din natin. Doon naman sa kinabukasan, ang gusto kong ibalita ay ang mga sumusunod. Actually, ay meron tayong project na ongoing, at ito ay supported ng DOST PSERD or Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technologies Research and Development. Ito ay may kinalaman
dun sa Manila Bay project. Ito ay, ang tawag dito ay Integrated Mapping, Monitoring, Modeling, and Management System for Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake, and Watersheds, or IM4 Manila Bay Program. Ang aim nito ay makarakterize ang Manila Bay at ang kanyang watershed at saka ang mga linked environments. At meron tayong isang proyekto na ang nagsasagawa ay ang Industrial Technology Development Institute. Ang title nung sa kanya ay Chartered Dream. Ang aim niyan ay makapag-provide ng technology para sa management and utilization of dredge materials na makukuha sa Tulyahan Tinajeros River System. Ito yung sa gawin ng Malabon at Bulacan. At nag-meet na ang ating project team with Department of Public Works and Highways para ma-identify ang sampling sites. At ngayon ay nagpe-prepare na sila for laboratory analysis. Kasi sa kagustuhan nating mapaganda ang tubig at ang mga tributaries na pumupunta sa Manila Bay, mangangailangan talaga yan dredging. Ngayon, ano ang gagawin natin sa madidredge na material? At yan ngayon ang proyekto ng Industrial Technology Development Institute i-analyze para malaman kung ano ang pwedeng paggamitan ng mga dredge materials na iyan. May kinalaman naman sa kinabukasan, gusto ko lang i-report. Medyo magandang balita kasi nag-present ang Department of Science and Technology dun sa budget hearing na ginanap noong September 9. At ang amin namang komento ay lahat po ng membro ng House of Representatives na dumalo at nagtanong at nagkomento ay pare-pareho ang sinasabi na kailangan madagdagan ang budget for science and technology development at para na rin sinabing dagdagan ang budget sa DOST. At kami nagpapasalamat sa ating kongresista dahil kahit 3 oras doon sa hearing ay iisa ang kanilang ipinapahiwatig na sana ay madagdagan ng budget for DOST, for research and development. Gusto ko ding ibalita, ito ay may kinalaman din sa kinabukasan, kasi yung budget kinabukasan kasi para sa 2021 pa yun eh. At dito din naman sa isang programa namin, yung aming Cradle Project na kung saan hindi pa nag-anunsyo kami ng acceptance of proposals para sa mga bagong collaborative research between companies and universities or research and development institutions. At tayo ay umani ng 18 proyekto. At ito ay 18 kumpanya na ang involved na kapartner ay 11 universities. Kasi merong university na 2 ang kumuha sa kanila na companies. At hindi ko nababanggitin isa-isa kung ano yung mga kumpanya at kung ano yung mga universities. Ang babanggitin ko na lang ay kung ano yung mga areas of R&D na magagawa through these Cradle projects. At ang isang babanggitin ko ay may kinalaman sa development ng new pharmaceutical products. Okay? At meron namang isa ang i-develop yung dietary fiber from sugarcane bagas. At yung isa naman ay yung pagkuha ng natural antioxidants from sugarcane din. At ito ay maraming pwedeng paggamitan. Nandun din yung ating new materials na pwedeng ma-derive from carrageenan. So, ang carrageenan ay napakarami palang pwedeng magawang materials dyan. Yung karamihan ay pwedeng for packaging. At ito na yung mga green packaging natin pinag-uusapan. At meron din tayong research na pag-usapan yung packaging. Alam mo naman na ang durian ay mahirap i-package kasi umulustang amoy kahit anong yung packaging to. Yan ay isa sa mga research na gagawin kung paano ipapackage na maayos ang durian. At sa punto naman ng pagkain ay meron tayong i-develop na ang tawag ay soy sage. Ibang spelling na sausage. Imbes na
double SAU, ito ay SOY. SA. Okay. Soy sage. Soy At sage. ito po ay Opo. ide-derive from okra. Okay? Oh. Sa linya naman po ng mga engineering type of R&D ay meron tayong project na may kinalaman sa pag-develop ng tomography imaging device. So isang kumpanya naman na gumagawa ng mga electronics ang kapartner ng isang university, at meron ding gagawa ng proyekto sa packaging ng semicon at electronics products. Meron din tayong research na pagtutulungan na may kinalaman sa home energy storage at saka sa energy management. At lastly, meron tayong project na may kinalaman sa paggagawa ng mga nursery tanks para sa shrimp production. So, hindi kumpleto yan, pero 18 proyekto ang bago na papatak doon sa ating ay kinabukasan. So, yung dalawa kong binanggit ay may kinalaman sa kalusugan, yung tungkol sa bakuna at tungkol sa ventilators, at yung may kinalaman naman sa kinabukasan ay yung tungkol sa research tungkol dun sa mga modded red sa materials sa tulyahan na Tenejeros River, patungong Manila Bay kasi yon, at saka yun namang research na may kinalaman sa cradle. So yan po ang unang bahagi ng aking report. Pagbabalik natin, ang lahat ay may kinalaman sa kabuhayan. Alright. Maraming salamat, Sekboy, at marami pong balita at impormasyon ang dapat nating abangan, kaya wag po kayo alis. Magbabalik pa ang DOST Report. Abangan sa Expert Talk Online. Kilalanin natin ang isa sa recipient ng prestihiyosong karangalan na Gregorio Y. Zara Award ng Philippine Association for the Advancement of Science and Technology or PhilAST, ang Scientist 1 at current Director ng DOST Industrial Technology Development Institute, Dr. Annabel Briones. Dito lang sa Expert Talk Online tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOST-TV Facebook page at YouTube channel. At may simulcast sa cbrc.tv sa Carl E. Balita Facebook page and YouTube channel. Nagbabalik po tayo mga kaibigan, at kasama pa rin natin Secretary Boy para sa ikalawang bahagi ng DOST Report. Sec Boy, kamusta naman po mga proyekto natin tungkol sa kabuhayan? Salamat, Onin. Ang ating mga proyekto sa kabuhayan ay nanggagaling sa ating mga rehiyon. No? Dahil dito ay nakadiretso sila. Sila ang mga frontliners sa ating regions. Ano? At mag-uumpisa ako dito sa report ng ating PICARD or Philippine Council for Agricultural, Aquatic, and Natural Resources Research and Development. At ang report na ito ay tungkol sa commercial scale production ng darag chicken. Darag chicken is the native chicken from the Iloilo area. Ano? Darag. At binabalita dito na yung meron silang samahan na ang tawag ay Panay Darag Breeders Association. Ito ay samahan ng iba't iba nating mga kababayan na pare-pareho engaged sa production ng native chicken na darag. At ang kanilang report, during the last week of August, ay inire-report nila ang kanilang naibentang darag ready-to-lay pullets, okay? Na nagkakahalaga pag pinagsama-sama ng 1.5 million, ay umabot sa 3,350 heads of darag ready-to-lay pullets. So ito ay magagamit para sa pag-multiply, reproduce, ano, pampadami, ano, at yan ay isinasagawa sa pakikipagtulungan sa Panay Darag Breeders Association or PADABA, na isa namang SEC-registered na asosasyon ng darag native chicken growers. So from Region 6 ay dumako naman tayo dito sa gawing Region 10 na kung saan ang pinagtulungan naman ng DOST doon at ng mga kumpanya na involved sa coffee ay particular na itong
pagtulong dun sa coke processing firm located sa Malitbog, Bukidnon upang sila, since sila ay nag-acquire ng technology, ay tinulungan ng DOST na sila ay makakuha na ng FDA license to operate at sila nga ay nakakuha na at nung kanilang hinahangad na intellectual property protection para dun sa technology. No? So ito ay actually ang pangalan ng kanilang kape ay Kape Roger. Okay? Na ang official brand ay Senyor Rogelio. Okay? So this allows the firm now to enjoy exclusive rights on their brand, okay, which they work hard to establish. So from Iloilo and Cagayan de Oro, pumunta naman tayo sa Bulacan at ito ay kabuhayan din pero ito ay particular na pagtulong sa isang grupo na ang pangalan ay Pag-asa ng Tribong Dumagat. Okay? Diyan sa Bulacan, sa gawin ng sa Garay Angat area na yan, ay marami tayong mga kapatid na kabilang sa tribong Dumagat. Ako po ay napunta na dyan, nakausap ko na sila. At ang ating intervention na ginawa po ng ating DOST Region 3 ay tungkol naman sa pagpapadami ng production ng root crops. Anyway, sila po ay sanay na mag-produce ng mga root crops ng kamote, ng kasaba, at yan naman ay madaling na ibebenta. So, tinulungan po ng ating DOST na sila ay makapag-process na rin para makaproduce ng kamote, ng kasaba flour, okay? Na maraming pinaggagamitan at ito ngayon ay umaandar na, no? Nitong 2019 ay nakaproduce na sila ng 6.25 tons of cassava flour. So ito ay teknolohiya na hindi naman high-tech pero appropriate at nakakatulong for higher value added sa produkto ng ating mga kapatid na mga dumagat. At siguro ang panghuli ko ng i-report na may kinalaman sa kabuhayan ay ito namang proyekto ng ating DOST Picarden, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Development. At meron kasi silang grupo na nakipag-meet doon sa Sub-Task Group on Agribusiness. Ito actually yung mga grupo na ngayon na minomobilize para sa ating Economic Recovery Program. So sila ay kasali doon ang ating DOST Picard para doon sa whole of government approach in the development of the agri-business sector. At ang grupo po, kasama ang Picard ay nag-identify ng particular na mga commodities na marami ang nagtatanim at marami naman ang nangangailangan. Ang mga bunga po na kasama dito na binigyan ng prioridad ay ang mangga, ang saging na saba, ang nyog, ang kape. At yan naman ay sa mga crops pero hinaruan na rin nila ng livestock. Isang priority ay yung ating itik pinas na malakas mangitlog. At yan naman ay native stock. Okay? So siguro yan lang. Yan ang magtatapos ng aking report na merong 2 sa kalusugan, merong 2 sa kinabukasan at parang apat yata doon sa kabuhayan. Karamihan ay sa mga regions galing ang kanilang mga proyekto. So salamat, Onin. Maraming pong salamat, Secretary Boy. Ayan po mga kaibigan ang mga balitang siyensya at teknolohiya sa linggong ito. Abangan po niyo muli sa susunod na Biyernes ang DOST Report. Ihatid muli sa atin ni DOST Secretary Boyd de la Peña. Sa amin pong pagbabalik, makakasama natin ang ilan sa mga kababayan nating OFWs na piniling umuwi sa bansa at magtayo ng negosyo. Mamaya ibabahagi po nila sa atin kung paano nakatulong ang Department of Science and Technology sa kanilang pagkasenso. Dito lang yan sa DOST Report Special.
Nagbabalik po ang DOST report. Noong pong nakaraang linggo ay nakapanay natin ng ilang DOST-assisted entrepreneurs at ibinahagi nila yung kanilang mga response upang makapagpatuloy ng operasyon at produksyon kahit sa panahon ng pandemya. Sana may mga natutunan ang ating mga tagapanood sa kanilang mga stories sa atin. Yung araw, ibang kwento naman ng tagumpay ang ating ibabahagi sa inyo. Hindi po ba, Secretary Boy? Tayo ngayon ay makakasama natin yung ating mga overseas Filipino workers na nung umuwi dito ay naglakas loob na magtayo ng kanilang mga kumpanya. Iba-ibang sektor ang kinabibilangan nila. Meron sa equipment fabrication at yung iba naman ay sa food. Yeah. Alright. Secretary Boy, marami ng umuwing OFWs ang natulungan ng DOST setup. Isa na rito, si Mr. Romeo A. Kimbungan. Panoorin po natin kung paano siya natulungan ng DOST na mapaunlad ang kanyang negosyo, ang Kerobi Farm. Hi, ako po si Romeo Kimbungan from Benguet. Isa pong OFW noong 1990s. I came home 1992 din. Nakita ko na hindi sana babalik sa abroad na maghanap ng buhay dito sa Pilipinas. So ang ginawa ko, nakita ko yung may isang entrepreneur dito sa Baguio, isang nag-aalaga ng bubuyog or beekeeper. Nainteresado ako doon sa kanya. So I went back abroad in 1994 to 1996, the same country in Taiwan, to earn capital for my business as beekeeping industry dito sa Pilipinas. So when I finished my contract in 1996, umuwi na ako. Then nag-start na ako sa business sa beekeeping industry. So nung 2006, na-interest din ako sa pag-farming ng mga organic farming, kaya ganito, nag-organic farming. And doon ako na-interest din sa mag-expand ng mga business, ibang line of business sa organic farming, especially ito mga vegetables. Then at the same time din, meron din yung mga processing, especially yung mga herbal teas. Doon ang combination ko din dito sa tinatanim dito sa organic farming. Through the DOST setup assistance, I was able to include 6 additional herbs to my product lines. I started last year again ang mushroom production. Sa mushroom production dahil nakita ko yung potential ng marketing ng mushroom. So I have a mushroom production. I design all the equipments to be used in the mushroom production area. Sa being an OFW, dapat sana kung tayo ay umuwi, may plano natin na paano ang gawin natin sa buhay natin dito sa Pilipinas, paano tayo mabubuhay, i-plan natin kung anong gusto natin na business dito sa Pilipinas. Mas maganda kung mag-plan tayo na kasama yung family para mag-uusap lahat kung anong mas maganda na business. Si Mr. Romeo Kimbungan, isa lamang po sa returning OFWs na natulungan po ng DOST. Ngayong araw, meron po tayo mga kasamang owners ng DOST Assisted Enterprises na dating OFW na magbabahagi ng kanilang naging journey from being an OFWs to becoming a Pinoy technopreneurs. Kasama po natin si Mr. Benji Inocencio, ang owner at production manager ng Journey Woodblock Enterprises. Si Ms. Elizabeth B. Noval, owner ng Dakis Food, at si Mr. Roldan Peig,
ang owner ng Dayan and Roldan Food Products. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, Onin, mas kilalanin muna natin ang ating mga kababayan na naging balikbayan at ngayon ay successful na sila na mga technopreneurs. I-request ko na kanilang ibahagi sa atin kung saan bansa sila nagtrabaho at kumusta naman ang naging buhay nila bilang mga overseas Filipino workers. Unahin natin si Benji. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir Onin, Secretary Boy. Maraming salamat sa opportunity na ibinigay ninyo sa amin para makapagbahagi. Naging OFW po ako sa Kuwait. Doon ako nagpunta. After some failed na business, dahil may mga kulang talaga, I decided na mag-grab ng opportunity na mag-work abroad. Tapos sinubukan ko kung kaya. Ang problem lang, I was never employed. Kasi I was doing yung commissioned work ko eh. Bali, nangongontrata ako, ganun. Tapos papasok ako sa malilit na siya. Pero walang mga employment na ganun eh. Hindi ako talaga employed, no? Freelancer ako. So pagdating ko doon, hindi ako mailagay sa kung anong position. Gawa ng hindi nila alam talaga eh. Kung saan ako ilalagay. Kung karpintero ba ako talaga. So napunta ako, tagaliha ako. Pero as a Filipino, na-prove ko naman kung ano yung kaya natin dun eh. Kaya little by little, actually around 6 months lang, na-promote ako as CNC programmer. Then CNC operator and programmer. Bali may ako ng department ng buong CNC. Okay. Tapos ano yung CNC? Naging problem ko doon, definitely yung language barrier. Okay. Napakahirap mag-express sa kausap mo. Taga-ibang lahi, gano'n. Ang hirap, tas hindi mo rin sila maintindihan. Kaya sobrang, sabi ko, hindi ako magtatagal dito. Kailangan kong bumalik, makapag-business. Kung paano man, hindi ko pa alam. Pero I was preparing myself na dumating ako doon sa point na yon. Nakailang taon po kayo doon, sir? 3 years po ako doon. At pagbalik nyo, tuloy-tuloy na po yung pagdenegosyo po ninyo? Nung dumating ako, meron akong dala-dala na pag-asa eh, galing ng Kuwait. Okay. Sabi ko, ganito gagawin ko. Pero nung dumating na ako sa bansa natin, hindi ko siya magawa. Kasi kailangan nung may kailangan eh. May cash value na kailangan na hindi ko kayang i-provide din. Kaya inabot pa ng 5 years before ko nalaman yung mga programs ng DOST. Salamat po na marami, Mr. Benji. At lipat muna tayo. Kamusta ang buhay OFW kay Miss Elizabeth po? Po, Sir Onen, at saka good afternoon po, Sir Boy, Secretary Boy. Ako po si Elizabeth Nubal, galing New Zealand po. Umuwi po ako 2011, nag-start ng business ng chicharon at saka banana chip po. Kaya nga, nakapag-decide kami akong umuwi noong 2011 kasi parang na mas maganda. Marami pa rin tayong opportunity dito sa Pilipinas pag mag-business kasi nag-umpisa na may maliit akong lupain, may nagtaniman ko ng saging na taba. Pagkatapos nakapag-decide ako na gagawin kong banana chips, uwi ako ng banana chips. Kaya doon po nag-umpisa, saka chicharon naman. Pero yung mga natin chicharon, imported yun galing yung meat na ginamit. Okay. Kasama po ba rin yung inyong asawa? Yes po, sir. Pero nung umuwi ako lang ang nauna. Nagtayo ng business na iniwan muna, nandoon pa muna sila sa New Zealand habang ako naman ng business dito. Pero sa ngayon, kami na, ang pamilya ko, nandito na sa Pilipinas. At saka hands-on na kami sa business namin. Alright. Salamat po, ma'am. Lipat mo naman tayo kay Sir Roldan. Sir Roldan, kayo po naging isang seaman, tama po ba? Yes, Sir Onin. Magandang hapon. Apo. At saka kay Sir Boy. Opo, isa po akong seaman. International seaman po yung applyan ko. Ano yung naging gawain mo doon sa bilang seaman? May mga particular na assignment kayo sa barko, hindi ba? Ako po ay isang ordinary seaman. Nagtapos po ako ng engineering, marine engineering.
So nakapag trabaho rin po ako sa makina as an oiler, 2 taon. Mhm. Napag-isip-isip ko na mahirap po pala. Kaya nung bumaba po ako na pagkatapos po nung kontrata ko, naka-2 contract po ako. So nag-aral po ako ng culinary. Kasi nakita ko po sa barko na mas maganda yung buhay sa taas sa galley. Okay. Hindi siya mainit. So napag-isipan ko na nag-aral ng culinary bago ako naging cook. Talagang hindi biro, ang hirap na maging isang overseas Filipino workers at ang ating mga kasama dito nang magbalik ay siyempre, ano kaya ang nag-udyok sa kanila na maging negosyante? Tama po. At bakit napili yung negosyo na yon? Bakit hindi naghanap ng trabaho uli dito? Bakit negosyo ang kanilang naisip? So, umpisa ulit tayo kay Benji. Thank you, sir. Noon pa man nagbi-business na ako talaga, pero hindi ako marunong nung proper way eh. So, bilang karpintero, nangongontrata lang ako as freelance nga. Tapos nung nakabalik na ako, yun yung talagang gusto ko mangyari kasi may nakita ako doon eh na ang una po palang problem ko is hindi ako makakuha ng mga skilled talaga na tao kasi yung mga skilled nagawa talaga sila lang. Hindi sila magpapa-under sa'yo. So, ang naramdaman ko, dapat pati yung ibang mga unskilled, mabigyan ng hanap buhay. Kasi na-experience ko rin noon yun eh. May capacity ako pero hindi ako ma-avail eh. Diba? Dahil, yun nga, may mga kailangan. Tapos, nung dumating na ako sa abroad, nakita ko yung CNC, yung technology nila doon. Kaya nung umuwi ako dito, yun yung una ko talagang gagawin. Sabi ko, babalik ako, magbi-business ako ng woodworking dahil una, ito talaga yung ano ko eh. Nandito yung puso ko, sir eh. Likas akong karpintero eh. Tapos, yun nga, bali ang nung naisipan kong gawin to, maganda na natagpuan naman naming mag-asawa yung programa ng DOST dito sa NCR. Tapos, ang laki ng naitulong sa amin, gawa ng yung mga tao rin dito na kulang, hindi masyado mataas yung skill level, na tulungan din namin, nagkaroon din sila ng hanap buhay. Kahit hindi kami masyado magagaling na karpintero, dahil doon sa technology na meron na iniuwi ko nga from abroad, ini-apply ko dito. So, kahit pa paano sir, nabawasan ko yung unemployment natin. Ano mga produkto? Benji, ano mga produkto mo? Mga modular cabinets, sir. Mga wood products. May chairs, may mga dining tables, may mga office tables, mga gamit po sa bahay, mga interior designs, mga interior decorations. Yun po. Basta pagka tungkol sa kahoy, yun po, nagagawa po ng Journey Woodblock yun. Ayun. So basta tungkol sa kayang-kaya yan, Sir Benji. Opo. Dahil kayo po'y isang karpintero noon, ngunit ngayon ay meron na po isang malaking negosyo. Para naman po kay Miss Beth, ano po nagkikahit sa inyo na magsimulang magnegosyo? Anong klase ng negosyo yung pinasok nyo talaga? Ito lang talaga sir, yung ng chicharon at banana chip. Kasi yun talagang simula po ninyo. Oo, kasi nung nasa New Zealand pa lang ako sir, hindi ka makapagtrabaho, mag-aral ka ulit, hindi yung natapos mo dito, hindi yun enough, dapat mag-aral ka pa. So, sa factory ako nabagsak. So, nasa factory ako ng trabaho. Parang, ang sabi ko, bakit uwi na lang sana ako sa Pilipinas? Doon na lang mag-business. So, yun, nag-start nagpatanim ako ng banana. Nung ng banana, saka ako nag-start ng banana chips. At saka nakatulong sa akin ng DOST kasi yung sa packaging, nagbigay sila ng support sa setup, gano'n. Ayun naman, Roldan, ano ang kailan mo na pagdesisyonan na titigil ka na bilang overseas worker sa barko at magsimula ng magnegosyo? Yun nga po, napag-isipan po namin nung kami mag-asawa na hindi na ako magbabarko kasi po malayo po sa pamilya. At yun nga, nag-start po kami ng maliit na na karinderiya. So, sabi ko bakit kaya hindi natin subukan na gumawa tayo ng meat processing.
So nag-umpisa po 'yon, yung naggawa po kami ng hamonado, yung longganisa. Tapos kalaunan na dumami po yung customer namin na siguro natikman nila yung lasa, medyo okay naman sa panlasa po siguro nila, kaya dumami po siya. Dinagdagan po namin siya ng ham, may siomai, may gusto, kompleto na po siya. Yun. Okay. Kaya po medyo lumago naman po siya ng konti, kaya tuloy-tuloy po 'yon. Ilang taon na yung negosyo, Roldan, mula nung nagsimula? Secretary, ngayon nasa na po siya, nasa 11 years na po. Wow, okay. Opo. At saan kayo located? Located po kami dito sa may Fairview po. Okay. Sa may Novaliches. Okay. Secretary, nakita po natin na may pagkakaiba sa line of business ang mga enterprise na ito at meron din silang magkakaibang pangangailangan sa negosyo. Kay Sir Benji, paano po nakatulong ang DOST sa inyo po negosyo? Sobrang laki po talaga. Kasi nung dumating po ako dito sa Pilipinas, nung dream ko na magkaroon ng business, parang bumalik lang din ako sa square one ko eh. Parang isipin mo nga, bakit pa ako umuwi? Ganito pa rin pala yung gagawin ko. Mm-hmm. Pero nung nalaman ko yung sa program na yan ng DOST, nakakuha po kami ng CNC machine. Tapos napakagaang. Very helpful po dyan sa DOST NCR, lalo si Sir Kim Atienza. Napaka-helpful po talaga sa amin. Napaka-accommodating po nilang lahat doon. Tapos nung magkaroon na kami nung CNC, doon nga po ako nakapag-start na makapag-hire ng mga tao kahit mga unskilled po sila. So ngayon, hindi na nila kailangan pang magbasa ng plano actually. Ipo-program ko, tapos ikakat na ng CNC, tapos nabawasan din yung waste namin dito. Think nakakatulong kami sa environment eh. Hindi kami halos gumagamit ng mga toxic na material. So purely kahoy siya talaga. Tapos yun po, marami kaming nabigyan ng hanap buhay talaga. Tapos yung iba galing dito, tapos kung lilipat man sila ng bahay, ng lugar nila, nakapag-apply sila bilang mga woodworker na rin sa ibang mga contractors at ibang mga architects. At least, wala man po sila sa akin, alam namin, may nadala silang trabaho. Doon po sa binigay din po ng DOST na term sa amin, napakagaang. Kaya kung nag-start man kami ng hindi kalakihan yung puhunan namin, hindi namin naramdaman yung payments yung terms of payment. 6 months na lead time. Tapos 0 interest. Sir, saan kayo maghahanap ng ganun? Talagang sila na yung gumawa ng paraan para mabayaran din namin sila. So, yun nga, Onin, liwanagin lang natin. Yung ini-advance namin na pambili ng equipment, actually, nasa pangalan pa din ng DOST yun. Hindi nila i-repay back yung aming in-advance at pagtapos na yung paghulog nila over a period of 3 years, yan ay inililipat na namin ang ownership sa kanila. So, lahat sila pare-pareho ang ganyang naging experience. So, alright. Si Ms. Beth naman po, kamusta po ang inyong naging karanasan sa tulong po ng DOST? Ay sir, malaking tulong ang naibigay sa DOST sa amin. Kasi nung sa umpisa, hindi maganda yung packaging ko. So parang hindi masyadong mabenta. Nung tinulungan ako sa DOST, napaganda ko na yung packaging ko at saka pagkatapos yung yun nga, hindi mabigat sa akin yung bayad monthly. Yun, sabi nga po nila, ma'am, natulungan kayo sa ibang mga bagay, particular sa packaging, yung shelf life analysis at Noche Pack analysis, ma'am. Ikwento nyo nga po sa amin, ma'am. Yes, pati yung sealing machine, sir. So, at saka set up, pati mga mesa na stainless na. Galing DOST yung lahat, sir. Lahat na set up, inano nila. Yung pag-start ko. Sa ngayon, may binigay sila ulit sa akin ngayon, ginagrant sila sa akin. Freezer naman, yung walk-in freezer. Ayun. Gano'n po katagal, ma'am, ang negosyo po ninyo? 9 years na po, sir. 9 years na. At mula nung magsimula ito ay natulungan po kayo ng DOST? Yes po, sir. Maraming salamat, ma'am. Okay, thank you. Yes, sir. Si Roldan naman, si Roldan. Apo.
Yes, sir. Magandang. So, yun po, malaki pong tulong, kagaya po ng sinabi ng ating mga kasamahan. Yung ating programa nila na setup. So, yung upgrading machine, yun po yun. Yung kagaya dati, nung una, syempre yung mga customer namin, naghahanap sila ng yung volume. So, hindi namin kayang ibigay kasi yung ano namin is hindi namin kayang i-produce yung gusto nilang volume. Mhm. So kaya meron kaming isang yung sabi ko doon sa pinagkuhanan ko ng machine, yung Siomai machine. Sabi ko, paano kita mababayaran? Wala naman akong perang ganyang kalaki. So yun nga, nagkwento siya. Sabi niya, matutulungan ka ng DOST, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, paano? Yun nga yung setup na yung setup ang nila doon sa DOST. Yun ang inabil namin. So upgrading machine, naka-upgrade po kami. Nakakuha ko sa kanila ng 3 machine. Yung Siomai machine, tapos yung steamer para dun sa Siomai. So dumami po yung customer, dumami rin yung production. Tsaka yung wala na siyang masyadong pantay-pantay na yung mga yung weight. Kaya napakalaking bahagi ng DOST sa aming negosyo. Gaya po ng sinabi ng ating mga kasama na ang DOST talagang sila ang ating sandalan. Kung wala tayong mga kasalukuyang nagninegosyo na puhunan, pwede tayo sa kanila. Alright. Maraming salamat po, Mr. Benji, Miss Elizabeth at Sir Roldan. Baka may mensahe po kayo na nais ibabot sa ating mga taga-subaybay at sa DOST. Nasa inyo pong pagkakataon. Si Sir Benji. Apo, salamat po, Sir. Una, nagpapasalamat po ako talaga sa DOST dito po sa branch natin sa NCR na ang laking tulong po talaga nila. Tapos sa mga kababayan din natin na gustong mag-business, malaki po yung ibibigay kong encouragement sa kanila na magpa-assist po sa DOST kasi hindi sila mapapahiya doon. Tsaka talagang magdo-double, magti-triple yung productivity nila. Napakagaang po ng mga terms. Marami po kasi natatakot na mag-utang ng ganyan Pero with DOST, mararamdaman mo na na sila mismo yung gagawa ng paraan para mabayaran mo sila. Yun po, maraming salamat po talaga sa bumubuo ng DOST. Maraming salamat po, Sir Mambet. Maraming salamat sa DOST, at lalo na sa Region 10. At sana marami pa kayong matulungan tulad naming mga OFW. Alright. Salamat po na marami. Kay Sir Roldan. Sa mga bubuo po ng DOST kay Secretary Fortune de la Peña, kay Sir Jojo Catalinhog, at sa kanilang pong mga nasasakupan, maraming salamat po sa lahat ng mga naitulong ninyo po sa amin pong negosyo at sa amin pong pamilya. Kayo po ay nag-iisa sandigan kagapay namin sa aming magsisimula at maliit na negosyo, ngunit wala pong puhunan. Maraming salamat po. Nariyan po kayo at lagi po nakasuporta kayo po ay tunay na maasahan at sigurado po hindi po kami iiwan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir. Salamat, Ma'am. Maraming po salamat muli sa ating mga panauhin sa inyong pagpapaunlak na makasama namin kayo upang makapagbigay ng impormasyon at inspirasyon sa ating mga kaubayan, lalo na sa mga minamahal po nating OFWs. Onin, nakita natin kung paano naman natin natulungan ang ating mga OFWs na umuwi na at natutuwa naman ako at maganda ang naging mga experience nila. Gusto ko lang banggitin na ngayon dahil sa napakaraming umuwing OFWs ay nagtayo tayo ng isang formal na programa. Ang tawag namin ay IFW DPH. Ang ibig sabihin nun ay Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines. Pero kung tawagin ko yun ay I-Forward. At yan ay particular para doon sa kauuwi lang. At meron tayong isang batch ngayon tinutulungan. Nagsimula sila ng mga 130 pero may screening silang pinagdaanan. Parang interview baga. Ganon. At tinignan ang kanilang kakayahan sa pagiging entrepreneur. Merong 97 na nakalusot at ngayon ay sinasagawa na namin ang 2 phases of assistance. Ang unang phase ay
matulungan silang makadevelop ng competencies bilang entrepreneur. Sabi nga ni Jay kanina, ang hirap nung nag-uumpisa, hindi mo pa alam kung paano papatakbuhin. Nandun pa din yung pag-manage ng isang enterprise. At hinati-hati namin sila sa mga grupo. Kung ang hilig mo ay pagkain, dito ka. Kung ang hilig mo ay fabrication, dito ka. Kung ang hilig mo ay magtanim, dito ka. Kung ang hilig mo ay mag-provide ng services, lalo na yung mga computer experts, so dito ka. Yung iba mga engineers na gusto magtayo ng sarili nilang consulting, dito ka. Yun, hati-hati. At ini-expose namin sila sa mga teknolohiya namin. Sa ganon, familiar sila kasi hindi lahat kamukha ni Benji na bago umalis, sanay ng magkarpe-karpet pero so yan. At ang ikalawang bahagi, pag yari na yung business plan nila, ay tutulungan na namin sila mag-umpisa kung ano bagang produkto ang pwede nang i-develop, i-test sa market, i-package, at yun ay gagawin namin na talagang assistance lamang. Pero yung sa pangalawang bahagi ng phase 2, ito na yung pagpuprocure ng equipment. At sinasabi namin sa kanila, hindi naman po pwedeng wala kayong puhunang galing sa inyong bulsa. Kailangan meron din manggagaling sa inyo. At para rin itong setup na sila rin ay babayaran nila kung ano man ang ating ini-advance. At dito sa parte na ito, gusto kong siguro sabihin sa ating mga palauhin ngayon na siguro pwede rin kayong makatulong doon sa mga bagong OFWs by sharing your knowledge and experience. Salamat. Ayan po mga kaibigan, iForward Philippines. Para sa iba pang detalye, mag-email lamang po sa ifwdph@ncr.ust.gov.ph. Muli po, maraming salamat sa ating mga panuhin. Sa aming pong pagbabalik, sasagutin na ni Secretary Boy ang tanong ng bayan matapos ang ilang paalala. Ako si Dr. Bernadette Madrid, pediatrician. At napili ka ng Department of Science and Technology para itaguyod ang iyong advokasya sa pagtulong sa mga batang naabuso. Ito yung tinatawag nating Sexual Assault Investigation Kit sa pagkuha ng sample sa mga batang dumulo sa Child Protection Unit. Para magamit natin ang siyensya para makatulong sa ating bayan. Mga inobasyon para sa lahat. Ang inyo po napanood ay teaser ng Siyensikat Pinoy Popular Science para sa lahat. At para imbitahan tayo manood ito tuwing Miyerkules, narito si Secretary Boy. Inaanyayahan ko ang ating mga kababayang taga-subaybay na panoorin nila ang susunod na episode ng Siyensikat. Ang Siyensikat ay mapapanood tuwing Miyerkules, ika-12 tanghali ng 2:30 ng tanghali. At ang susunod nating episode ay may kinalaman sa genomics. At ito ay ipapakita ang isang area of application na may kinalaman sa investigasyon ng sexual assault. So, sa darating na Miyerkules. Alright. Salamat po na maraming Secretary Boy. Ngayon po, oras na para sa inaabangan ng lahat ang hashtag Itanong Mo kay Secboy. Para po sa unang katanungan mula po kay Ms. Lynn Resurrection, Senior Editor ng Business Mirror. Bukod po sa trainings, magkano po ang minimum or maximum financial assistance ng iForward Philippines or iForward PH? Grant po ba ito or soft loan? Under po ba ito ng setup or other programs po ng DOST? Secretary? Hindi ito under sa setup. Ito may kamukha ng setup pero hindi ito. Kasi ang setup, ang tinutulungan namin ay mga nag-e-exist na ng mga kumpanya. Ito ay magsisimula pa lamang. At ang assistance na ibibigay namin, actually may ceiling kami na 250,000. Doon manggagaling yung mga gastos na may kinalaman sa product development at testing ng kanilang produkto. Yan ay serbisyo na namin. Pero yung bahagi na ipambibili ng equipment, yun ang kanilang babayaran. At depende rin yun sa halagang hawak nila. At titingnan namin, kailangan ay pantay ang ating kontribusyon. No? So kung ang equipment na bibilin mo ay 200,000, kailangan yung 100,000 ay manggaling sa iyo, yung 100,000 ay manggaling sa amin. At yan ang aming patakaran dito. At hopefully by November siguro ay makakasimula na yung first batch. Mm-hmm.
Alright. Mula po kay Les Aguilar, Philippines Event, News TV Online, at kay Pau de la Cruz, Communication Media Affairs News. Pakipaliwanag po ang mga criteria na ginawa ng DOST para sa mga OFW na tutulungan. Paano po kaya matutulungan ng isang OFW na wala pang karanasan sa pagnenegosyo? Kumbaga po wala pang documents at business permit. Sabi ko nga kanina, hindi naman kasi practical ngayon ang face-to-face na interview, kaya sila ay nagdaan sa pagsagot sa isang set of questionnaires na ito ay may pagka-personal. Ano? So, dun sa unang set na mga tanong ay sa pagsagot doon ay malalaman kung ang background mo talaga ay medyo merong posibilidad na maging entrepreneur ka. Ano? Sa mga pinagdaanan mong edukasyon, sa pinagdaanan mong experience sa trabaho, sa mga hilig mo, makikita yan. Yung pangalawang bahagi ay pag-test na ng kanilang entrepreneurial competencies. Ano? Meron kasing isang set ng entrepreneurial competencies na sa pamamagitan ng mga halimbawang tanong ay mahuhuli mo kung siya ay meron ng competencies na yon o wala. At itong dalawang set of questionnaire na ito, ang unang bahagi sa background ay may timbang na 55% at yung may kinalaman naman sa pag-test ng entrepreneur competencies ay may timbang na 45%. Kung ang makuha nilang weighted average or weighted score ay 65 or higher, pasok sila doon sa batch. Kaya mayroong mga hindi rin natanggap. So yung 97 ay nakalusot at yung 97 ay hinati pa namin sa grupo. At meron kami mga expert na siyang gumagabay sa kanila. Alright. Mula po kay Alma Ochitorena, CLMA President at PAPI President Luzon Chapter, how different or similar is iForward PH with your present setup program? Ano po yung kahalagahan ng bawat isang programa? Well, yung setup kasi, gaya na nabanggit ko, ay ang pwede dyan yung mga yung mga kumpanya na meron ng umaandar na ng 3 taon. At yan ay makikita natin halimbawa sa experience ni Benji, ni Beth at saka ni Roldan, ay nagdaan sila dun sa mga taon na sila lang gumagapang, ano? At hanggang sa alam na nila yung negosyo pero kulang ng resources. So yung setup ay ganyan. Dito naman sa ating forward, wala pa silang experience sa negosyo, pero kailangan ay meron silang naging experience na trabaho. Ano? Hindi naman po pwede yung wala ka na experience sa negosyo, wala ka pang experience na naging trabaho. At yan ang category na tinutulungan namin dito. At saka hindi po pwedeng magninegosyo ka ay babalik ka sa abroad. No? Opo. Oo. At hindi rin kasali yung mga matagal nang nakauwi. Okay. Alright. Ito po mula kay Lyndon Plantilla, Public Information Officer ng Philippine Information Agency. Maaari din po bang magsagawa ang DOST ng mga pre-departure orientation sa mga OFWs tungkol sa iForward PH o setup para meron na silang ideya pagbalik? Wala pa kaming ganung plano, pero kung makikipag-ugnayan sa amin ng OWA, siguro pwedeng pagplanuhan niya. Alright. Ito po yung mula kay Dina Pastora Reyes, Editor-in-Chief ng Southern Herald Laguna. Ito po bang cash assistance para sa mga technopreneur, maging lokal o OFW ay binibigay lamang sa panahon ng pandemic o pang matagalang programa na ito? Kasi pinlano namin ito bago pa mag-pandemic. Napabilis lang ang kilos namin nung nag-uuwian na ng maramihan ng OFW. Ayun. Opo. Ito po yung tanong mula kay Bel Surara ng Radyo Agila. Sa mga entrepreneurs, paano nyo nalaman ang programa ng DOST para sa mga OFWs? Meron kaming inattenda na expo, tapos nandun yung isang model nung CNC. Tapos nabanggit sa amin nung maker ng CNC na pwede kaming lumapit sa setup, sa DOST for setup. Yun po. Ayun. Kay ano po, kay Sir Roldan Peig. Yes, sir. Paano niyo po nalaman yung programa tungkol sa ginawang pagtulong po sa inyo ng DOST?
Sir, nalaman ko yun doon sa isang kaibigan na tinulungan din siya ng DOST. Mm-hmm. Na yun nga, yung programa nila na set up. So sabi niya, why not na bakit hindi natin subukan, baka sakaling maaprubahan. Mm-hmm. So trinay namin. Sa awa ng Diyos, naaprubahan naman po kami. Ito bitanong mula kay Meli Tenorio, freelance broadcast journalist. Para po sa mga entrepreneurs, may positive outlook pa rin ba kayo ngayon kahit may pandemya, at nagkaroon ba kayo ng pag-asa dahil sa mga programang ito ng DOST? Ayan. Kay Sir Benji. Ako sir, hindi naman po ako nawala ng pag-asa eh. Mm-hmm. Dadaan yung pandemya, mawawala din yan. Mm-hmm. Life will go on. Pero habang naghihintay tayo ng pagkawala niyan, kailangan din nating tulungan talaga yung sarili natin. Mm-hmm. Saka, katunayan sir, ka-order lang namin ng panibagong CNC machine. Mm-hmm. At in-assist pa rin uli kami ng DOST. Ayun. So ano nga yung CNC? Ano po? Ano yung CNC? Computerized numeric controlled na machines. Ayun. Alright. Ito po, nasa likod ko po. Ayan. Okay. Yan ang CNC. So, ayan po, automatic po siyang umaandar. Apo. Ayan. Pino-program lang siya, tapos mag-isa na siya magka-cut. Okay. At dahil po yan sa tulong ng DOST. Apo. Alright. Sir Roldan Peig, sir, paano po kayo, o nagkakaroon ba kayo ng pag-asa dahil sa mga programang ito ng DOST kahit pa may pandemya? Yes, sir. Siyempre, huwag tayo mawalan ng pag-asa kasi nandiyan lang naman yung matatapos din lahat ng ating pagsubok sa buhay. Kaya ang may papayo ko sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy lang. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Talandian yung ating kaagapay kung sa pagninegosyo, kaya nandiyan naman yung DOST na kaagapay natin bilang sa ating mga pag-upgrade ng ating mga negosyo. So, nandiyan po sila. Sa panghuling tanong po para kay Secretary Boy, kamusta naman po ang inilaang budget ng DOST para sa 2021 para sa mga entrepreneurs? Makakatugon po ba ito sa mga programa at proyekto na isasagawa pa ng DOST kung masusundan ng I4PH at mapalawak pa ang setup? Hinihintay pa namin talaga kung ano ito yung ma-approve na budget sa 2021 kasi pinag-uusapan pa sa Kongreso. In short, ang feeling namin ay napakakonti ng aming resources para sa programa na ito. Kaya humahanap pa kami na ibang tutulong sa amin. Maging ito man ay ahensya ng gobyerno or financial institutions or yung ating private sector na po pwedeng maging venture capitalist. So, gustong-gusto namin marami ang makinabang. Opo. Alright. Maraming salamat po, Secretary Boy, at sa ating mga naging padauhin ngayong araw. Mula po sa Journey Woodblock Enterprises kay Mr. Benji Inocencio, Dakis Foods, Ms. Elizabeth B. Noval, at kay Dayan and Roldan Food Products, si Mr. Roldan Peig. Maraming salamat po sa inyo. Secretary, baka meron pa kayo nais ipaalala sa ating mga taga-subaybay na sa inyo pong pagkakataon? Well, siguro ang masasabi ko lang, lahat naman tayo ay gusto nating umunlad ang ating buhay at gusto rin nating umunlad ang ating bansa. Kung tayo ay tulong-tulong, marami tayong magagawa. At siguro ay ang masasabi ko lang, pagkamat kailangang lumabas na iba para magtrabaho sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng employment dito, ay dapat isaisip nila na balang araw sila rin ay babalik at sana naman ay pag-ipunan nila yung kanilang pagbabalik nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng alternatibo na pamamaraan at ang isa sa pinakamaganda ay matularan natin ang experience na nangyari dito sa ating mga kapatid na naging OFWs at naging technopreneurs dahil kitang-kita natin na hindi lamang sarili nila ang kanilang natutulungan, kundi ang maraming tao na nagiging kasama nila sa kanilang negosyo. Nakakapag-employ po sila, nakaka-create sila ng jobs. Napaka-importante po noon. Salamat po.
Maraming salamat, Secretary. Mga kaibigan, abangan nyo rin pong Expert Talk Online tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon. Kasama po si Ms. Jel Miranda sa DOS-TV Facebook page at YouTube channel at simulcast sa cbrc.tv sa Kalbarita Facebook page at YouTube channel. Secretary, paalam na po tayo. Unang-una, magpapasalamat ako kay Benji, kay Elizabeth at kay Roldan at binigyan nila tayo ng kanilang panahon at dinadalahin ko na sana'y magpatuloy ang pag-unlad ng inyong mga negosyo. Marami tayong pinagdadaan ng hirap pero alam ko namang yan ay malalampasan natin. So thank you very much Benji, Beth and Roldan. Alright. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon dito sa DOS-TV Facebook page. Ako si Onin Miranda, inyong pakatutukan mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report.